Magandang morning po sa inyong lahat. This is Channel Let's po. Dito po tayo ngayon sa may kanto ng Remedios. Ayan, dito po sa Malate. So mga kaibigan, ito pong area na to ay towing zone and clamping zone area. Pero tingnan nyo po ang sitwasyon rito. Diba? May nakalagay na no parking, pero may nagpa-parking. Plus pa ng mga jeepney nakapark dito sa area na to. Ayan mga kaibigan. So ngayon, pero mga kaibigan, ang pinunta natin dito mga kaibigan ay hindi po itong parking, pero pinapakita ko ng sitwasyon ng parking mga kaibigan. Ito isa sa mga literal na obstruction. Tingnan nyo mga kaibigan, kalsada po ito. Tapos ito, tingnan nyo, may tindahan po nakaharang sa gitna ng kalsada. So pagkakaalam ko meron pong school na malapit ho rito sa area na to. So I'm not sure kung anong pangalan ng school, pero doon sa looban kasi may paaralan na daanan ng mga estudyante. Pero I don't know why at nilagyan ng harang dito. Baka siguro exclusive to sa barangay. Di ko rin alam kung anong kwento nito, pero pinapakita ko sa inyo mga kaibigan na sa gitna po, nakahambala po sa kalsada. So sa tingin nyo, ano pong nasa isip ninyo? Okay ba to o hindi? Pero meron kasing daanan doon sa looban ng school na yan. Tingnan natin mamaya kung anong sitwasyon. Kasi pag tagos dito, di ko sure kung doon papatagos to ng Quirino Kadaanan na to So yun na nakalagay mga kaibigan, no parking. Yan. So yun lang ang problema dito. Parami talagang nagpa-parking dito, especially dito po sa kabaan na to. Ayun. So ngayon, yun ang katanungan. Bakit inalaw yung ganitong klaseng tindahan dito po sa location na to? So abangan natin mamaya. Ang barangay na to is Barangay 703. Ayan, Barangay 703. So mamaya alamin natin kung ang sitwasyon po rito sa area na to. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-iimbestiga doon kanina sa kanto, nakita nyo kanina na nilagyan lang po na tindahan. Sabi ko nga, hindi ko alam kung bakit meron doon, o inalaw ba yun o sadyang pinayagan lang ng barangay. Wala pa rin tayong direct basis kung ano po yung nangyari doon, pero katingin ko automatic obstruction yun. So ngayon, dinala tayo dito sa may San Andres Public Market. At doon sa may kabilang side lang yun. Titingnan natin kung ano ang meron doon, kung anong sitwasyon doon. Ayan, sa ating update, at ako dinala dito po banda sa may Aurora Quezon Elementary School. So yung side na yun kanina, sa nakikita nyo, ito po yung part saan po yung exit na yun. At sa pagkakalam ko, ito'y kalsada, public use. Pero bakit naharangan? I don't know kung inalaw talaga. Sabi ko kanina, inalaw ba talaga o talagang ganyan talaga yan. So punta natin doon, dito sa tabi ng Aurora Quezon Elementary School. So yan mga kaibigan, dinala po tayo rito sa may gate ng school ng Aurora. So nakita nyo, may gate po rito na nakaharang. Sa tingin ko, dito na dumadaan yung ibang estudyante pauwi ng kanilang mga kabahayan. At yun nga, pero ito po ay kalsada mismo, main road to, public use. Tama ba ako tayo? So public use. Pero naalala ko to dati nung time ng election, napadaan kami dito. Napansin ko nga, hindi ko alam kasi na ito pala ay kalsada. Akala ko kasi private property na to. So meron siyang nilagay na bubong, which is hindi naman nakaka-perwisyo. Pero ito kasi side kung saan ang daanan papuntang school o exit ata to. Di ko lang kasi sure, kasi sa kabila kasi meron kasing entrance doon. Meron din
daanan dito. So tanungin natin ng mga nanay dito kung ano po ang sitwasyon dito. So ginawa tong court. Ayan, ginawa tong court dito. So ito yung tsura niya. So yun ang gusto ko lang malaman. Okay. So may daanan kasi rito. So ito kanina kung saan ako pumasok yung sa may motor. Nung pumasok yung motor ko. Ito yung barangay na nakita ko. Ito barangay 703 nakalagay rito. So wala namang daanan ho rito. Ate, may daanan ba dito? Dito sa likod? Wala. Wala namang daanan. Okay, ingat ka. Thank you ha. So wala naman palang daanan dito. So bakit ito sinarado at ginawa tong personal na court? So yun ang tanong. So inaalaw ba ito? O ano ang plan ni Yorme dito? So ayun, yun mga kaibigan, yun yung nakita kong tindahan kanina. Ayan, yung side na yan. So tapos itong side na to, ginawa ng parking lot to. Ayan. So hindi ba ito napapansin? Ano ba? Ako nalilito. Honestly, ako nalilito. Nasa katotohanan lang tayo bakit naganito yung sitwasyon dito. Yun nga sinasabi ko, hindi ko alam kung anong pinag-uusapan dito, pero ang alam ko, ang direktiba ni Yorme ay ibalik sa taong bayan ng kalsada, bangketa, at ibalik sa taong bayan kung anong meron na pagmamayari ng taong bayan. So tingnan nyo, parking lot, tapos court. Pero itong court, okay naman to kahit paano, malaking bagay din to at nakakasilong yung mga kabataan. Pero kasi ito inaapakan kasi natin ngayon is property to ng taong bayan o government, di ba? So yun lang ang malaking question mark sa isip ko ngayon. So ano kaya ang nangyari dito? Bakit nagkaganito? So sa tingin ko matagal na to kasi napuntahan ko na to nung time nung election na ikot kami dito at naalala ko yung barangay na yan at wala yung tindahan na yun. Ngayon ko lang nakita yung tindahan na yun. So yun lang ang abangan natin kung bakit nagkaganito dito po sa tabi na mismo ng school na to. So dito po sa may Aurora lang yan, malapit lang po to sa may Quirino. So ikutin natin kung anong nagiging istorya rito. So alright mga kaibigan, this is Channel Reds. Sa ating pag-iikot, ito yung nakikita natin. O hindi ko sinasabing kaaway ko kayo, pero ang gusto ko lang sabihin sa inyo, bakit may ganito at approve ba ito? So yun lang ang tanong doon. So alright mga kaibigan, this is Channel Reds. Ingat po tayo.